Mga kababayan, breaking news. Usap-usapan ngayon sa buong bansa. May sakit daw si Bongbong Marcos. Naku po, ang lupit niyo na. Sabi sa mga balibalita tsaka sa mga kwento-kwentuhan sa kanto, may stage 4 cancer daw si Bongbong Marcos. Pero alam mo, imbes na malinaw ang publiko, o malinawan ang publiko at linawin na Malacanang, nagsampa ng kaso ang Malacanang Palace laban sa mga nagpapakalat ng balita. Dapat sana sinagot. Pero teka lang kung hindi totoo, bakit hindi na lang humarap ang Pangulo, magpa-press con, o di kaya ay tugunan at lumabas sa publiko at tugunan ang mga katanungan. Naglabas nga ng video, pero ang tanong, bago ba talaga yun? Kasi yung nilabas na video, alam nyo, nako, meron na buhay mapanguli. Bago ba talaga yun o recycle na footage lang? At dito papasok ang mas malalim na usapan. Hindi lang ito chismis, hindi lang ito politika. Ito'y karapatan ng bawat Pilipino at ito'y nasa saligang batas natin. Nakarapatan nating malaman kung buhay pa ang Pangulo o hindi. Dahil ayon sa ating saligang batas, may obligasyon ng Pangulo na ipaalam sa taong bayan kung siya'y physically at mentally fit to lead. Kaya ang tanong ngayon ng bayan, ano ba talaga ang totoong kalagayan ng Pangulo? Bakit tila may tinatago? At sino nagsasabi ng totoo? Ang gobyerno o kumakalat na balita? Mga banateros, huwag kayong aalis dahil yan ang pag-uusapan natin sa buong video na ito. At kayo na ang mag-conclude kung ito ba'y totoo, ito ba'y tama o hindi. Dahil sa vlog na ito, hihimayin natin ng buong kwento, batas, at ang mga tanong na ayaw sagutin. Panuorin mo ito hanggang dulo dahil baka iba na ang tingin mo pagkatapos nito. Naku po, patay tayo nito. Ayan na, matindi to. Matindi ho itong usapan natin mga kababayan. Kaya dyan lang kayo at pakinggan ang buong mga pangyayari dahil ngayon po talaga, may kumakalat to, di ba? Tinanong ng may mga ilang nagsasabi na meron daw stage 4 cancer si BBM. Meron nagpalabas ng balita, kesyo tinanong ko nga yan sa aking social media, may mga nagkomento na may mga nurse daw na nagkwento, bla 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 bla, ganyan ganyan. Ako po kasi, uulitin ko po, ako po ay pagdating mo sa mga issue sa lipunan, hindi po ako yung basta-bastang nagpapaniwala agad-agad. Dahil gusto kong siguraduhin na bago ko po i-vlog ito'y hindi fake news. Pangalawa, bago ko talaga ito sabihin sa inyo, may verified facts. Actually, ang dami nang tumatawag sa akin at nagtatanong, totoo ba, napatay na si Marcos? Sabi ko nga sa inyo, kayo na hong humusga. Kayo na hong humusga at ibibigay ko lamang sa inyo yung balita. Dahil sa aking pananaw, simpleng-simple lang naman po ito. Ang tagal nang hinahanap, bakit hindi man lang magpakita? Yun ang tanong dyan. Kasi, kung maalala ninyo, di ba? Si Pangulong Duterte nga matulog lang ng isang araw at medyo late lang siya lumabas. Yung mga pink tae, tsaka yung mga dilawang tae, tsaka mga pink lawan, hashtag ng asa ng Pangulo. Pero ngayon, grabe nakakabingi ang kanilang katahimikan pagdating sa issue na to. Walang nag-hashtag na asa ng Pangulo. Ilang araw na ho itong hindi lumalabas sa publiko. Pero itong mga pink tae, hindi ho nag-hashtag. Magtataka ka talaga no? Yung dating sobrang hater ni Marcos na mga pinklawan, ngayon ay tila sobrang tahimik. Nakakabingi ang kanilang katahimikan. Lalong-lalo na yung mga pangit nilang mga commentator at saka mga political analyst, di ba? Yung mahilig sa, alam mo na, analyst, di ba? Yung mga komblo. Alam mo na ibig sabihin ng mga komblo. O yung mga hindi nakakaalam niyan, tanong nyo na lang sa katabi nyo ngayon. Ano ba ibig sabihin ng komblo? Bibigyan ko kayo ng clue. Hindi, totoo po ang tahimik ho nila. Kasi ngayon, talaga namang matindi yung mga naglalabas ang mga bali-balita, di ba? Ewan ko nga, sabi nga nung iba, bakit naman ganun? Bakit hindi magpalabas man lang ng simpleng, kahit nga hindi press con, kasi alam mo naman si Marcos, takot yan sa tanungan. Noon pa lang takot na yan Di ba? Totoo naman noon pa lang, takot na po sa tanungan niya si Marcos Kaya ipapakita na ito, tapos biglang naglabas sila ng balita. Ito yung balita na to. Ito, yan. Papakita ko sa inyo. Di ba? Ang lupit niyang balita na yan. Kesyo, papakita ko. Yan. Maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sorry, nag-echo. Mali-mali ang napindot ko. Ayan. Ang oath-taking o panunumpa sa mga business ito. Ayan. Payo pa niya sa mga mamahayaga, huwag basta maniwala sa mga post sa social media. Ayan, di ba? Pero may napansin kayo. Eto kasi,
Hindi ko alam kung ito'y sinasadya ba ng balitang ito, itong DCWB o GMA. Sinasadya ba nilang gumamit ng lumang video? O baka naman inutos sa kanila na maglabas ng lumang video? O baka naman ito ang ibinigay sa kanila ng Malacanang na video? Hindi natin alam eh. Kasi, ayan yun, file Na may videos. sakit, si Pangulong Bongbong So, ibig sabihin, ito'y malamang sa malamang luma, di ba? Malamang sa malamang luma na ho ito kasi file videos ho nila yan. O, malinaw naman na nakasulat dyan. Diini Palace Press Officer, President of O, mataba pa si Marcos. PCO Undersecretary Ngayon, Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng Oo. punong ekotibo ang oath-taking o ayan o, sino yun? Si Enrile at saka si Bersamin. So, alam naman natin, ayan o, si Enrile, na alam naman natin, wala na sa mundong ito. o panunumpa. At si Bersamin ba yun? O, alam natin, nag-resign. So, mukha talagang file video ito. O, linawin ho natin, ha? Ito po ay file video. Bakit? Yun nga yung tanong dito eh. Bakit maglalabas ng file video at walang recent video? Di ba? Kung may event. Kasi kung maaalala ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, at saka actually yun naman mandato ng RTBM. Sinasabi kasi ni Claire Castro dito, may mga event daw si Marcos. Eh bakit walang video? Imposibleng walang video. Kasi yan ho ang mandato ng RTBM, bumuntot sa presidente at mag-video. Ang dali-daling maglabas ng video pero hindi kayo naglalabas ng video. Ngayon, sasabihin ninyo, eh bakit nyo ba kasi hinahanap? Eh anak kayo ng wewe. Karapatan namin bilang mga Pilipino na hanapin ng presidente, lalo na sa panahon ngayon na kung saan pumapalo ng lintik na lintik sa kataasan ang presyo ng gasolina. Sobrang taas eh. Lalong-lalo na yung diesel. Nagpagas ako kahapon. Parang nung tinitingnan ko yung pumapatak ang presyo, sabi ko, pambira, pwede ba itigil mo na? Ititigil ko na sa 3,000 kasi naalala ko pa ito noon. 3,000, medyo full tank na yun eh. Siguro mga 3,200, 3,500 full tank na. Ngayon, pag tinigil mo yun, wala pang 1/2. Oh, hindi ako nagbibiro ah. Hindi ako nagbibiro. Wala pang 1/2 yung na ano ng 3,000. Eh yun yung 5,000, naku po. Kaya sabi ko, bakit natin kailangan hanapin si Bongbong Marcos? Kasi siya ang presidente ngayon. Maraming pwedeng gawin para bumaba ang krudo. Pero ano? Nga tayo sa isang presidenteng walang ginagawa at walang ipinapakita. Hindi nga natin alam kung buhay pa eh. Again ako po, maingat po ako dito kasi first of all, I do not wish that this president will die. Ako talaga honestly, ayokong mamatay si Marcos. Gusto ko magdusa siya sa mga kawalangyaan niyang ginawa sa bayan natin. Kaya ayoko siyang matigok. Honestly ako ayokong matigok. Gusto ko pagdusahan niya ito. Gusto ko mabulok sa kulungan. Yan ang gusto ko mangyari sa kanya. Dahil kitang-kita naman natin yung kapabayaan na ginagawa niya sa bayan natin. Oh, maaaring nagsasabi dyan, wala naman siyang kinalaman doon sa korupsyon. That is still, ewan ko, para sa akin hindi ko masasabing legit yun, na wala siyang kinalaman. Pero gayon pa man, sabihin na natin, wala talaga siyang kinalaman. Sabihin na natin, pero meron siyang pananagutan. Siya ang presidente. So kung mga nangyayaring korupsyon, alam naman natin, yung flood control, lupit na korupsyon ito. Na-interview natin si Tiangco. Na-corner nga natin si Tiangco dun eh. Kasi kung alam na pala ng presidente nung nag-meeting daw silang tatlo, bakit tila wala siyang ginagawa? Bakit di niya pinigilan? Diba? Kinorner natin yun eh. Yun yung gusto nating itanong mula noon pa sa kanya. At naitanong natin, diba, hindi niya hirap na hirap siyang iligtas yung kanyang pinsan. Diba? Ngayon natin kailangan na madinig ang plano ni Marcos bilang presidente. Wala ho siya eh. Nawawala ho siya. Tapos maglalabas ng ganitong video. Alkalde, sa Malacanang ngayong hapon, payo pa niya sa mga Ito ba'y pananadyang paglabas ng video na luma? O baka naman ito'y utos na Malacanang? O baka naman ito ang binigay na Malacanang? Hindi natin alam. Pero gayon pa man, masasabi ba nating may kuntsabahang nagaganap between the media? Kasi imagine niyo lang to, panahon ni Pangulong Duterte. Ganito katagal mawala si Pangulong Duterte. Pustahan tayo, mga putang inang media, kaliwat kanan ng batikos di ba? Pero bakit ngayon? Tila hindi sila bumabatikos. Bakit hindi nila hinahanap? Dahil ba sa maletang sinasabi ng mga ex
soldier natin? Dahil ba sa maleta na yon? Hindi natin masabi, di ba? Oh. Kaya nga ngayon, anong ginawa nila? Ang sagot nila, demanda. Yan lang ang kanilang kayang gawin pagka hindi na nila masagot yung mga batikos ng tao. Di ba? Demanda ang kanilang gagawin. Ito, tulad dito, halimbawa. Politika lang ang nakikita ang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Ayon din sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basihan ang mga ito, kasabay ng apilang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game lang, mga nagnanais na hindi maganda sa position. Hindi, alam mo kasi, Attorney Matibag, kasi medyo, alam ko naman, appointed kayo ng presidente, naturalmente, ang inyong gagawin ay sumipsip sa presidente. I mean, that's a normal nature of a human being, di ba? Kung sino yung nag-appoint sa inyo bilang boss ninyo, siya rin ang pwedeng magtanggal sa'yo, syempre sisipsip ka. Normal yun, di ba? Normal yun. Pero ang matindi dito kasi, Attorney, Director, sana, pagpakita na lang si Marcos. Di ba? Kasi ako talaga, from my point of view, I am totally against fake news. I'm against fake news. Yan po ay period na. Whether it will benefit my cause o hindi, ako ay totally against fake news. Basta fake news, kahit ano pa yan, walang pinipiling kulay para sa akin yan. Dapat hindi yan lumaganap. Okay. Pero, meron din naman kasing punto yung ibang mga kababayan natin na nagtatanong, asan na ba ang presidente? Nasaan na ba? Bakit di maglabas ng video? Gusto nyong matapos tong fake news na ito? Ito, matagal ko na ito sinasabi. The only way to counter a fake news is a true news. So kung ang fake news ay walang may sakit si Marcos at si BBM ay patay na, kung yan ang fake news, the only way to counter that is not to sue kung sino man yung mga nag-a-assume o nagpapakalat. The best way to counter that is simply mag-appear si Marcos, magpa-press con siya, tumayo siya ng tuwid, di ba? Tapos magsalita siya at sumagot siya sa mga katanungan ng media. Bakit di niya ginagawa? Gusto niyo matigil yung fake news pero bakit di niyo ginagawa? Ang ginagawa ninyo, yung mga bumabatikos at na mga nangangarap na siya ay matigok na, ay kinakasuhan ninyo. Again ulitin ko, ako po, never ko naging pangarap yan. Una-una, I do not wish for someone to die. That is not for me. I don't like that kind of value in life. Okay? Pero gayon pa man, para sa akin, dapat magpakita na ang presidente. Dapat humarap na siya, sagutin ang mga katanungan. Hindi yung dadaanin nyo sa demanda pag natatakot na kayo, pagka nabubuking na kayo, dinadaanin nyo sa demanda. Diba? Pakita lang yung presidente. Una-una, bilang mamamayang Pilipino at nagbabayad ng tax, ito po ay ating karapatan. We have the right to demand, di ba? O yung tinatawag na proof of life. Karapatan natin yan. At yan po ay naaayon sa ating saligang batas. Bakit di magpakita? Tapos kesa na sagutin yung katanungan, nagpalabas pa ng lumang video. Paano mapapawi yung ano niyan? Yung agam-agam ng ating mga kababayan kung ganyan din ng inyong gagawin, di ba? Yun lang naman We are conducting the investigation already and if necessary, yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka-Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa rin social media personality sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tiniyak naman ni Grabe level mo, Jack Argota, talagang lagi kang national. Hindi, pero di ba? Simpleng-simple lang naman eh. Bakit hindi sagutin na matapos na tong usapan na to? Ang dami yung pautot, dami yung dinidemanda. Di ba? Ang dami eh. Ba't di nyo na lang sagutin? Yun lang sa akin. Bakit di nyo na lang sagutin? Di tapos ang usapan. Di ba?
Oh. Ibag nadadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Oh, yan. Sa aming mga social media Diyan kayo magaling yung magdemanda. Sa bagay kasi hawak nga nyo naman yung kapangyarihan naturalmente, ganyan ang iyong gagawin, di ba? So, ay nako. O ito pa, aside from that, may iba pang demanda. Ito naman. Hinahabol din ng PCO ang mga nagpapakalat ng fake news. Kinasuhan nito ang mga nasa likod ng social media posts kaugnay sa umano'y energy lockdown sa bansa. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Dumulog si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa Department of Justice ngayong araw para paimbestigahan ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa kaugnay sa kinakaharap na energy emergency. Kasunod ito na naging babala ng Malacanang na papanagutin nila ang kahit na sinong magpapakalat ng maling balita tungkol sa kahit anong issue, lalo na sa panahon ng krisis. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Pinaiimbestigahan ng PCO sa DOJ ang hindi bababa sa 3 umanong fake news posts sa social media. Kilalanin ng mga tao sa likod nito at iharap sila sa korte. These totally false posts involve, number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which Ito mga kababayan, meron tayong konting babala lamang. Ito po ay pag-iingatan natin kasi may batas po dyan, yung false news. Yan po ay may karampatang kulong. Iba po ito sa cyber libel. Iba po ito doon sa ito'y pagpapakalat ng false news. Ito yung tinatawag na parang anti-fake news na kung saan pag ikaw ay nagpakalat at nag-cause ng panic, ikaw ay maaaring ipakulong. As a matter of fact, meron niyang tawag dito, parang dinagdagan pa. Pinabigat pa yung kaso na yan through the cyber nung bayanihan law nung panahon ng pandemic. Kasi pag nagpakalat ka ng di ba, dapat nga nun si Dr. Kwakwak. Makasuhan yan Hindi kasi totoo naman yung mga balibalita niya nakakagulo sa panahon ng COVID noon. Ngayon naman, pwede pa rin yan magamit kasi batas pa rin yan Hindi lang naman yan tungkol sa COVID. Ngayon, ibig bang sabihin nito ay titigil na ang paghahanap ng taong bayan dito kay Marcos? Ito kasi yung problema Ang mga tao, hindi ko masisi. Yung mga ganyang page, hindi ko masisi kung gumawa sila ng kanya-kanyang balita nila dahil nga wala ngang balita. Diba? Kasi yung una-una, hindi naman katiwa-tiwala si Auntie Claire. Wala nang naniniwala kay Auntie Claire Yan ang katotohanan. Wala nang naniniwala doon sa hindi ako nasabi matandang babae. Wala pa po tayo. Ay, sorry. Hindi, wala na kasi naniniwala doon kasi Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi noon Pero halos ngayon sobrang taas na, di ba? Wala na naniniwala diyan sa babae na yan. Ngayon, sasabihin man yung babae na yan na everything is okay, walang problema si Bongbong Marcos, hindi may sakit, walang naniniwala sa kanya. Kaya tuloy, ang daming gumagawa ng mga ganitong mga balibalita. Halimbawa na lang nito, yung sa issue ng magkakaroon ng problema sa gas, sa economy natin, o yung lockdown kuno. Siyempre, ina-assume na lang nung iba kasi kaliwat kanan na makikita mo sa balita. Ano yon? Halimbawa, yung sobrang taas ng presyo, pataas ng pataas. Meron nga nagsabi na baka umabot na ito ng 200 kada litro ng diesel. Kasi ngayon magsiwa 170 na. Kagabi lang. Kan madaling araw pala nung ako'y umuwi. 150 na. Tapos sabi nga nila pagka nangyari yung gerahan mamayang alas 8, kasi upload ko to ng alas 7. Pag nangyari alas 8, posibleng pumalo na ng 170 to 200. At dahil diyan, merong ang panukala si Gatchalian
na maging rasyon na lang ang gasolina. Hindi na pwede, lilimitahan na mga tao. At dahil dyan, may mga ipapasara ng establishment. As a matter of fact, ginawa na nga yan ngayon sa government offices. Di ba? Limitado na lang ang pasok nila. May narinig nga ako, yung sa ombudsman ata, o sa ombudsman nga ba yun? O sa isa-isang ahensya ng gobyerno, 2 days na lang ang pasok. Di ba? Ang tatamad na nga, 2 days pa ang pasok. So talagang palala ng palala. So yung mga tao tuloy, they are assuming that ang headed nitong mga pangyayari na ito ay into a economic lockdown o parang katulad nung nangyari ng COVID. Ngayon, the best way to clarify all of these things, yung presidente mismo magsalita. Bakit hindi nagsasalita ang presidente? Asan ba siya? Asan ang Pangulo? Ha? Yun laman Gusto niyong hindi ko alam kung gusto nila talaga masolusyonan ang problema ng fake news o baka naman talagang lang kayo, gusto nyo lang matakot yung mga kababayan natin. Di ba? Ano ba talaga? Ako, nagtatanong lang ako Kasi tila, hindi solusyon ang gusto ninyong mangyari. Tila ang gusto ninyong mangyari, takutin lang ang mga Pilipinong bumatikos. Parang gano'n na nangyayari. Wag naman. Ano to, martial law, gano'n? Kaliwat kanan ang pananakot ninyo sa mga taong gusto bumabatikos sa gobyerno. Ulitin ko I am not in favor of making fake news or spreading fake news. Sa matter of fact, yan ang paulit-ulit ko sinasabi sa Banateros. Huwag kayong magpapakalat ng fake news. Make sure to verify. I'm not saying we're perfect. We are not perfect. Sabi nga, we are not perfect. But, we constantly remind each other na huwag tayong magpapakalat I-verify muna natin. Pag merong nakita tayong balita, i-verify natin sa opisina kung ito ba'y totoo o hindi. Di ba? As a matter of fact, ako, pag nakakita kagad ako ng chismis, kumukontra kagad ako Kasi I'm a responsible vlogger. I'm a responsible social media, quote-unquote, influencer. Ayoko talaga. Pero hindi mo masisisi yung iba mga vlog maglabas ng mga ganyan. Kasi nga, yung presidente nawawala. Hindi nagsasalita. Pag hindi nagsasalita ang presidente, magkakaroon talaga ng kung ano-anong agam-agam. Tapos sino sasagot? Yung si Auntie Claire na walang kakwenta-kwenta, na walang kredibilidad. Tapos isisisi nyo sa mga taong nag-a-assume. Diba? Simple lang naman Mag-press con siya. Si Pangulong Duterte dati, pagka merong mga pagdududa ang taong bayan, talk to the people kagad. Naalala nyo nung COVID? Halos, hindi nga araw-araw I mean, lagi silang merong nilalabas na balita. To make sure, o once a week. Di ba? Pero yung coverage, halos araw-araw. Makikita mo, may ginagawa ang presidente. Ano yun? To assure the people na the president is in control. That our country o yung COVID is under control. Araw-araw yan, may video yan. Bakit ngayon? Mula nung pumunta ako sa Bangkok, mga mahigit 1 linggo na nakakaraan. Hinahanap ko si Bongbong, baka ako nasa Bangkok, kasi doon libre hindi pala libre. Ano doon? Ang tawag doon? Legal. Legal ang, alam mo na, di ba? Legal kasi doon Grabe sa Bangkok ngayon Dati, kung ang Bangkok puno ng ladyboy, ang Bangkok puno ng damo. Kaya nga hinahanap ko doon si Bongbong kasi, di ba, sabi nga, according sa kanyang kapatid, not mine. Yung kanyang kapatid na nagsabi, almusal daw ni Bongbong Marcos yun. Yung damo na yun. Sabi ni Amy. Kaya hinahanap ko siya tuwing almusal, baka naandun siya sa mga store no. Kasi magkakatabi talaga As in, sobrang dami. Magkakatabi. Alam mo, huling nakita kong ganyan, actually dinaig niya ang Amsterdam. Walang biro. Yung nagpunta tayo na nakaraan sa Amsterdam, talagang doon ako mismo. Yung hotel ko sa Amsterdam mismo, doon mismo sa malapit sa nightlife doon. Talagang alam mo yun, at least hindi naman magkakatabi. Kanto-kanto meron. Kanto-kanto merong coffee shop. Dito sa Bangkok, magkakadikit talaga. Hindi kanto-kanto, magkakatabi. Hinahanap ko si Bongbong doon, baka naandun alam mo naman, sabi nga ni Amy, breakfast yan ang binabanatan yan. Pati kasi magpakita. Yun lang naman yun magpakita lang. Is deemed
a crime punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 of the Revised Penal Code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. Kasama sa mga isinumite ng PCO sa DOJ ang resulta ng kanilang paunang pagsusuri para makatulong anya sa gagawing investigasyon ng ahensya. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. Patuloy din anya ang pagbabantay ng PCO sa social media at iba pang information ecosystem para makita at makontra ang iba't ibang disinformation campaign online. Para sa Agenda, Joan Manalo. Nagdedemanda ka, sabi nila patuloy daw na nagbabantay. Saan? Sa mga kritiko. Yan naman ang ni Canticleer. Hindi ako honestly seriously speaking, this guy is doing his job. But the problem is yung tauhan nila na si Anticleer. Yun ang problema. Hindi kasi siya, trabaho naman talaga ng PCO Secretary yung magbantay, trabaho ng PCO Secretary yung mga pagating sa information. Ang problema, yung inatasan nila na magsalita, magbigay ng briefing, press briefing, sablay. Diba? Yun ang problema dun. Kung maglalagay ka ng sablay, yung walang credibility, talaga masisira ang gobyerno. Sa totoo lang hindi ko alam kung kailan nila marirealize to. Ganito na sila kabulag. Kailan nyo marirealize na kaya bumabagsak ang rating ni Marcos o ng presidente ninyo ay dahil kay Anticleer. Isa sa mga dahilan. Aside from, wala na talagang ginagawa yung presidente, bulul, ewan kung magsalita, kumuha pa kayo ng isang Anticleer. Yung iba nga sinasabi nga nila, okay na dyan si Anticleer para talagang bumagsak talaga yung rating ni Bongbong Marcos. Hindi nyo ba na yun? Na si Anticleer ang isa sa pinaka. Siguro si Marcos yung 50% dahil sa kanyang bulol na pananalita at kung ano-anong sinasabing walang kakwenta-kwenta at tila walang ginagawa, 50%. Tapos, ladagdagan mo pa ng Anticleer na walang kwenta kung hindi bumatikos lang kay BP Sara Duterte. Alam ninyo, kaya sabi ko nga sa inyo, kayo mga putang inang media kayo ang pukinang inang pinaka-hipokritong mga tao sa bayan ng Pilipinas. Yung totoo. Kayo talaga. Nung dating si Mocha Uson ay asik lang Asik lang to. Assistant Secretary lang ito. At hindi siya nagpe-press briefing. Binabatikos nyo nung nagbablog siya. Etong si Anticleer, USEC ito. Mas mataas ito sa ASEC. Si Anticleer, nagbibigay ng nagpe-press briefing sa inyo. And yet, nagbablog. Binabatikos nyo nga si Mocha noon nung nagbablog siya. Pero ito hindi nyo binabatikos na nagbablog din. Na mas mataas pa ang posisyon. Nagpe-press briefing pa. Ibig sabihin, mas matinding responsibilidad nito. Hindi nyo binabatikos. Kasi nga, kayo mga puki ng inang media kayo ang puki ng inang mga bayaran at hipokrito sa bayan natin. Ang dahilan ng pagbagsak ng bayan natin, isa kayo sa dahilan. Kayong mga bayarang media. Lalong-lalo na kayong mga nandyan sa Malacanang. Yan ang totoo. Pasensya na sa mga nakikinig na bata dyan, huwag niyo akong gagayahin yung bunganga ko. Pero kasi talaga, yan ang isang bagay na galit at inis na inis ako yung mga hipokrito. Napakarami niyan sa bayan natin kaya hindi umaasenso tong bayan nato. Hipokrito. Yung mga politikong hipokrito. Diba? Yung linis-linisan, pero punong-puno ng korupsyon. Diba? Eto, bibigyan ko kayo ng sample ha. Linis-linisan sila ngayon. Meron silang bagong diversion. Ano tong diversion nila na ito? Yung sa flood control, 'di ba? Kesyo ito. Si si Speaker at saka itong si pangalan nito, si Senate President Escudero. Kakasuhan daw nila pero amoy na to. Amoy na amoy ko ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Former House Speaker Martin Romualdez respects the decision of the Ombudsman who is now preparing a plunder case against him. Nasa batasang pabansa si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa detalye. Isaiah, sabihin mo nga ano pa ang sinabi ng kampo ni Romualdez at ano ang reaksyon ng former House Speaker? May matapos niya ang Holy Week break, agad na humarap sa media kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinabi niya na tuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa budget. At matapos sabihin kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naghahanda na sila sa plunder case laban kay former House Speaker Martin Romualdez, ayon sa kampo ng dating House Speaker, handa raw silang harapin ito at nirerespeto nila ang proseso ng Ombudsman. Ayon sa kanyang tagapagsalita at abogado ng sa Attorney Adi Fajardo, handa raw silang makipag-cooperate sakaling magkaroon ng formal proceedings sa kaugnay nito.
Ngunit iginit ni Atty. Fajardo na magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin magpapatunay na nasangkot si Romualdez sa anomalya. Sinabi rin ni Fajardo na may tiwala sila sa opisina ng Ombudsman at naniniwala silang mariresolba ang mga alegasyon base sa mga ebidensya. May tiwala daw sila. Naturalmente, magkakasama naman sila eh. Paano hindi kayo magtitiwala? Pinsan ni Marcos. Pinsan ng presidente. Sino nag-appoint kay Remulla? Si Marcos. Naturalmente, may tiwala kayo. At hindi mababahira ng politika. Maliban dito, matapos rin magbanta si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kahapon ay papasite in contempt niya ang House Secretary General kaugnay sa umano'y pagtatago nila ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng isang mambabatas na gagamitin nila sa investigasyon kaugnay sa anomalya sa budget. Agad na nagpaliwanag si House Secretary General Cheloy Garafil. Paliwanag ni Garafil, 2 araw lang on-site na pasok ng kanilang mga empleyado dahil sa umiiral na work from home arrangement 3 araw kada linggo. Ito raw ay bilang pagsunod sa umiiral na energy saving measures. Git niya, wala silang intensyon na umiwas sa kanilang obligasyon at sila niya ay tumutugon sa lahat ng mga opisyal na komunikasyon sa kanilang opisina. Samantala may sa programang On Point ng... Ayan po. Gusto ko lang magkomento dito no, patungkol kay yung sinasabi ni Remulla na kakasuhan si Romualdez at saka si Chis Escudero. Ako naniniwala yung kay Chis Escudero. Ano lang ito eh. Ito picture ko. Sa tingin ko ito mangyayari. Kinasuhan yung dalawa. Tapos ipapawalang sala etong si Chis Escudero para mapawalang sala si Remulla. Si Romualdez. Para bagang ginamit lang si Chis Escudero na kunwari kakasuhan. Kasi unang-una ito. Sa ICI, yung conclusion ng ICI alam niyo yung ICI yung gawa-gawa nila. Wala naman, hindi naman binanggit eh. Hindi niya ni-recommend na kasuhan si Chis Escudero. Bakit isinama ni Remulla ngayon? Para alam nila na mahina yung ebidensya kay Chis Escudero, so naturalmente ang resulta nun mapapawalang sala si Chis Escudero. Tapos isasabay nila ngayon si Romualdez. Para bagang ililigtas nila si Romualdez, gagamitin nila si Chis Escudero. Tama, mali. Pangalawa, si Zaldico, alam na natin na may kasalanan yan. As a matter of fact, may balita nga lumabas kayo. Papakita ko sa inyo Nagkaroon ng ng 802 million na deposit na nakita mula dun sa SunWest papunta kay Zaldico. At alam na natin kaliwat kanan yung nangyari kay Zaldico. As a matter of fact, ilang beses na nilang sinabihan na may kasalanan yan. Itong administrasyon na ito. Pero bakit ang kinasuhan si Chis Escudero? Idinamay. Idinikit kay Romualdez. Bakit? Una, sana ang dapat dyan, si Zaldico at saka si Romualdez. Sila ang talagang sa small committee. Bakit nadamay si Chis Escudero? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, perception-wise, si Chis Escudero ay nasa kampo ni VP Sara Duterte. Kasi anyone na perception ng tao na kakampi ni VP Sara Duterte, pababahuin nila.